Santa Ana at Kenny Balsita ang nagdala ng tattoo branding dito sa Pilipinas. Ayon sa kanila, ang pagbabranding sa tao nag-ugat pa noong 18th century sa Europe. Kadalasan daw, ang mga alipin at kriminal ang may branding sa katawan noon. Dagdag pa ni Kenny, may iba't ibang klase na raw ng tattoo branding. Nauuso na rin ang implants, kung saan hinihiwa ang balat at saka ipapasok ang separator tool. Pagkatapos, ipapasok na sa loob ng balat ang hugis at sulok na implant na gawa sa Teflon na karaniwang ginagamit sa mga palayok. Kapag nailagay na ang lahat ng implants, tatahiin uli ang balat para magsara ito. Medyo masakit pero tolerable naman yung sakit. Kung ipagkakataon pa baka sa kabila, magpalagay pa. Si Paulo, scarification daw ang isa sa mga naisip niyang paraan para maipakita ang pagmamahal niya sa kanyang kasintahan. Katunayan, pangalan ng kanyang girlfriend ang napili niyang itatak sa kanyang binti. Trinace sa binti ang disenyo. Ilang saglit pa, mistulang nag-uukit na sa balat ang tattoo artist. Katulad ng sa tattoo branding, wala ring anesthesia rito. Kaya naman bukod sa sakit, kailangan ding tiisin ni Paulo ang walang tigil na pagdurugo ng kanyang sugat. Inaasahang sa isang buwan, magkikiloid rin ito at mas aangat ang disenyo ng kanyang tattoo. Kasi marami na may tattoo eh. Pag kami, pagka-scarification, kakaiba. Bihira lang meron yan. Pag modify sa katawan, isang form of art yun. Bilang artist nga, bilang tattoo artist, kailangan mo explore yung lahat ng form of art, lalo na sa mga katawan natin. Ang tattoo branding, nauuso rin daw dito. May branding ang halos lahat ng mga kabayo rito. Parang ito raw ang kanilang pinaka-birth certificate. Brand name yung